Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan, at swerte. Naway magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig, at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aries, para sa Abril 22, 2025. Ngayon, sa araw ng Earth Day, iniimbitahan ka ng universo na huminto sandali at magnilay sa iyong kinalalagyan sa mas malawak na kabuuan ng mundo. Habang ang buhay ay patuloy na umaagos sa mabilis na ritmo, binibigyan ka ng pagkakataon ng kalikasan at ng universo na bumalik sa pinakapayak at pinakapusong tanong, ano ba talaga ang papel ko sa mundong ito? Bilang isang Aries, karaniwan na sa iyo ang mag-focus sa kompetisyon, tagumpay, at pag-abot ng mga layunin sa pinakamaiksi at pinakamabilis na paraan. Madalas ay sinusukat mo ang halaga ng sarili sa pamamagitan ng dami ng nagawa at nalampasan. Subalit ngayon, hinihimok kang baguhin ang lente na gamit mo sa pagtingin sa mundo, mula sa pagiging matapang na mandirigma, tungo sa pagiging mapagkalinga at maunawain na nilalang ng kalikasan. Sa mga oras na ito, mas magiging makabuluhan ang pagtigil at pagninilay kaysa sa pagsugod. Isang mas banayad na pamamaraan ang maaaring magbigay sa iyo ng higit pang tagumpay kaysa sa anumang marahas na pagkilos. Isipin kung paano mo tinatrato ang ibang tao, may lambing ba, o laging may halong pakikipagpaligsahan. Subukang damhin kung ano ang ibig sabihin ng magkaroon ng tunay na pagmamalasakit sa kapwa. Kapag napalitan ng pagmamahal at malasakit ang lumamong pananaw na laging kailangang manalo, mapapansin mong mas lumalalim at tumitibay ang iyong mga koneksyon. Sa araw na ito, tandaan na ang paglapit sa ibang tao, nang may kababaang loob at tunay na damdamin ay isang forma ng lakas na hindi matutumbasan ng anumang labang panlabas. Habang nakaupo ang buwan sa Aquarius, maaari kang dalhin ng iyong isipan sa mga mas malalim na usapin. Minsan ay tila wala kang oras para sa pilosopiya o espiritualidad, ngunit ngayon ay isa itong bukas na paanyaya. Ang mga ideyang maaaring unang magmukhang kakaiba o mahirap unawain ay maaaring magbukas ng bagong pananaw at direksyon. Ang iyong paninindigan bilang Aries ay likas na matatag, subalit kailangan ding palawakin ang sarili. Hayaang pumasok ang mga bagong konsepto na hindi lamang tumutukoy sa kung paano mo pinipili ang mga bagay, kundi pati na rin sa kung sino ka sa mas malalim na antas. Maaari kang magkaroon ng mga biglaang aha moments na may kaugnayan sa iyong layunin, sa iyong mga takot, at maging sa mga relasyon mo sa iba. Hindi kailangang lutasin lahat agad, ang mahalaga ay ang pagbubukas ng pinto patungo sa bagong pagkaunawa. Habang patuloy ang pag-ikot ng araw, ang enerhiya ngayon ay nagbibigay ng isang napakalakas na oportunidad upang muling ikonekta ang sarili sa iyong maskuladong enerhiya, hindi upang manakot, kundi upang itayo ang sarili sa gitna ng unos. Ang lakas na ito ay hindi agresibong puwersa, kundi isang puwersang tahimik ngunit matatag. Maaaring may mga sugat kang matagal nang iniinda, mga sakit, galit, o hinanakit na hindi mo lubos na nailabas. Ngayon ang tamang panahon upang ito'y bitawan. Ang pagbitaw ay hindi kahinaan, ito ay pagpapaubaya para sa sarili mong kapakanan. Kapag pinakawalan mo ang mga pasanin, nagkakaroon ka ng puwang sa puso para sa linaw, lakas, at katapatan, lalo na sa paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga taong mahalaga sa iyo. Habang dumadaloy ang mga oras, alalahanin mong ang maliit na mga hakbang ay may napakalaking epekto. Bigyang pansin ang simpleng mga kilos ng malasakit. Isang ngiti, isang matiyagang pakikinig, o isang tapat na pag-unawa sa damdamin ng iba, ay makapangyarihang sandata na kayang tunawin ang pader ng kompetisyon at inggit. Sa pamamagitan nito, mabubuksan mo ang puso ng iba, at lalo mo ring maiintindihan ang sarili mong emosyon. Walang mas masarap na pakiramdam kaysa sa paglalakad sa landas ng buhay ng may kababaang loob at tunay na hangaring magmahal. Maswerte kang kulay ngayon ang kulay berde, kulay ng kalikasan, ng bagong simula, at ng paggaling. Ang kulay na ito ay makatutulong sa iyong panloob na paghilom at pagbubukas ng damdamin para sa positibong pagbabago. Ang maswerte mong mga numero ay 25, 3 at 11. Tandaan mo ang mga numerong ito kung kailangan mong pumili ng direksyon o gumawa ng desisyon ngayong araw. Ang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang paglalakad sa isang lugar na may maraming halaman, isang parke, isang hardin, o kahit anong espasyong nagpaparamdam sa iyo ng pagiging bahagi ng mundo.
Doon mo mas malilinang ang koneksyon mo sa sarili, sa iba, at sa kalikasan. Ang pangaraw-araw na tema mo ngayon ay pagpapaubaya para sa kapayapaan. Magsimula sa loob, alamin ang mga bagay na hindi mo na kayang dalhin, at hayaan mo silang lumipad palayo sa iyong sistema. Bitawan ang pangangailangang laging maging tama, laging mauna, at laging panalo. Ang tunay na panalo ngayon ay yaong katahimikan ng puso, at kapayapaang isinusuko ang laban na hindi na kailangang ipaglaban pa. Tandaan, mas nakikilala mo ang iyong sarili hindi sa gulo ng digmaan kundi sa katahimikan ng pagninilay. Sa pagtatapos ng araw, yakapin mo ang katahimikan. Huwag kang matakot sa kawalan ng galaw o ingay. Doon sa kalmadong lugar sa loob mo, sa mga sandaling walang sinasabi ang mundo, naroroon ang boses ng iyong kaluluwa. Pakinggan ito. Ang mga sagot sa iyong tanong ay hindi laging galing sa labas, madalas, nasa puso mo na ang lahat ng kasagutan, hinihintay ka lamang na tumahimik at makinig. Sa kabuuan, ang araw na ito ay hindi para sa pagkilos na pabigla-bigla kundi para sa paglalim. Isa itong paanyaya mula sa universo upang damhin ang puso ng mundo at damhin mo rin ang puso mo. Sa pagtanggap sa landas ng mas banayad, mas tahimik na lakas, unti-unti mong matatagpuan ang kapayapaang hindi mo alam na matagal mo na palang hinahanap. Ngayon, Aries, buksan mo ang sarili sa pagbabagong dumarating sa pamamagitan ng pagmamahal, pag-unawa, at tahimik na lakas. Ito ang susi upang makatawid ka sa panibagong yugto ng buhay na may malinis na damdamin at matibay na layunin. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Taurus para sa Abril 22, 2025. Ngayon ay isang napakagandang araw para yakapin mo ang matatag at nakakakalmang enerhiya na natural mong pinagmumulan, Taurus. Sa espesyal na araw na ito ng pagdiriwang sa Earth Day, marapat lamang nakilalanin mo at ipagdiwang ang iyong koneksyon sa kalikasan, isang koneksyong nagbibigay sa iyo ng lakas, tapang, at inspirasyon. Ang likas mong kakayahan na gawing matagumpay at may estilo ang kahit na anong sitwasyon ay lalong magliliwanag ngayon. Sa bawat simpleng galaw mo, tulad ng pag-aayos ng isang sulok sa bahay o pagbibigay ng tulong sa ibang tao, may halong sining at layunin. Ang pagiging grounded mo ay hindi lamang simpleng katangian, ito'y isang kapangyarihan na nagbibigay ng balanse sa sarili mo at sa mga taong nasa paligid mo. Sa gitna ng pagdiriwang ng kagandahan ng kalikasan, anyayahan mong tahimik ang iyong sarili at magnilay sa mga biyayang ibinibigay ng mundo. Pagnilayan mo kung paanong ang katahimikan ng kagubatan, ang pagaspas ng hangin, at ang init ng araw ay sumasalamin sa kung anong klaseng tao ka. Tahimik ngunit matatag, mapagmahal ngunit may lakas, mapagmasid ngunit may kakayahang kumilos kapag kinakailangan. Ang pagbibigay ng pansin sa kagandahan ng kalikasan ay magbibigay rin ng inspirasyon upang linangin ang iyong panloob na hardin, ang iyong mga ideya, damdamin at pananaw. Sa pamamagitan ng pag-aalaga sa iyong sarili mula sa loob, makakamit mo ang kakayahang baguhin hindi lamang ang iyong kapaligiran kundi pati na rin ang direksyon ng iyong buhay. Anumang negatibo ay maari mong baguhin sa anyong mas makabuluhan at magaan sa damdamin. Sa araw na ito, maaaring maramdaman mong humahatak sa iyo ang mga malalalim na pagninilay at katanungang pilosopikal. Maging bukas sa ganitong mga pag-isip sapagkat maaari itong magbukas ng bagong pananaw sa kung paanong naiintindihan mo ang iyong sarili, ang iyong mga relasyon, at ang mundo sa paligid mo. Sa mga ganitong sandali ng katahimikan at pagmumuni-muni, may pagkakataong maabot ang mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng iyong mga karanasan. Ang mga kaisipang ito ay tila mga buto na, kapag inalagaan, ay mamumunga ng karunungan at malinaw na direksyon sa buhay. Hayaan mong ang iyong mga usapan ngayong araw ay maging mas may saysay, hindi lamang palitan ng salita, kundi tunay na koneksyon ng kaisipan at damdamin. Ang mga ganitong pag-uusap ay magdudulot hindi lamang ng inspirasyon sa iba kundi magbabalik rin ng liwanag sa iyong sarili. Habang nagpapatuloy ang iyong araw, maaaring mapansin mong may bigla ang paggising sa iyong enerhiya sa aspeto ng pagnanasa at damdaming sensual. Ito ay hindi isang bagay na dapat katakutan o itago, kundi dapat tanggapin bilang bahagi ng iyong kabuuang pagkatao. Ang muling pagkilala sa iyong pagiging mapusok ay maaaring magbigay sa iyo ng bagong pananabik hindi lamang sa aspeto ng relasyon, kundi sa lahat ng bahagi ng iyong buhay, lalo na sa malikhaing aspeto. Ang pagkonekta sa iyong pisikal at emosyonal na sarili ay nagbibigay daan upang matanto mo ang mga bagay na tunay mong ninanais.
At kapag tinanggap mo ito ng buo, mas mapapalapit ka sa mga layunin mong may kinalaman sa kasiyahan, inspirasyon, at personal na tagumpay. Ngayong araw, pagtuunan ng pansin ang napakalakas na kapangyarihang hatid ng pagkasabik at kilig. Minsan, sa gitna ng routine o responsibilidad, nakakalimutan nating maramdaman ang saya ng bagong bagay nang hindi inaasahang tagpo, nang bigla ang inspirasyon, ng damdaming parang muling nabuhay. Kaya't hayaan mong ang damdaming ito ang umakay sa'yo. Sa tuwing mararamdaman mong buhay na buhay ang iyong kalooban, ito ay senyales na ikaw ay nasa tamang landas. Hindi kailangang maging malaki ang bawat hakbang, ang mahalaga ay may direksyon. Ang pagsisikap mong maabot ang iyong mga pangarap, sa tulong ng iyong kasipagan at angking galing, ay unti-unting nagkakaroon ng anyo sa pisikal na mundo. Ito ay patunay na ang realidad na tunay mong minimithi ay unti-unti nang bumubuo sa paligid mo. Ngayong araw, makakatulong kung babalikan mo rin ang iyong mga pangarap at layunin. Kumusta na ba ang mga ito? Nasaang yugto ka na? Ano pa ang kulang? Maging tapat sa iyong sarili. Hindi mo kailangang pilitin ang lahat. Ang mahalaga ay alam mong ikaw ay kumikilos sa direksyong gusto mo. Sa ganitong klaseng refleksyon, mas lumilinaw ang daan, mas nakikita mo kung anong parte ng buhay mo ang nangangailangan ng dagdag na atensyon at pagmamahal. Kaya't kapag naramdaman mong bumibigat ang paligid, huminto ka sandali, huminga ng malalim, at balikan ang iyong bakit. Ang maswerteng kulay mo ngayon ay luntiang malalim, isang kulay na sumasagisag sa kalikasan, kasariwaan, at pagpapagaling. Ang kulay na ito ay makakatulong sa iyong pakiramdam ng balanse at kalmado, lalo na kapag nakakaranas ka ng emosyonal na pagtaas at pagbaba. Magsuot ng damit o gumamit ng bagay na may ganitong kulay upang palakasin ang iyong koneksyon sa lupa at sa iyong sariling katatagan. Ang maswerteng numero mo naman ay 11, 35, at 62. Ang mga bilang na ito ay konektado sa introspeksyon, lakas ng loob, at ebolusyon ng sarili, mga elemento na mahalaga sa araw na ito. Ang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagtatanim ng kahit isang halaman, pagsusulat ng journal ng pasasalamat, at pakikipag-usap sa isang taong matagal mo nang hindi nakakausap, ngunit may espesyal na lugar sa puso mo. Ang simpleng pagkilos na ito ay maaaring magbigay ng hindi inaasahang ligaya at personal na paglago. Sa pagtatapos ng araw, tandaan mong ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa dami ng natapos mo kundi sa lalim ng koneksyon mo sa iyong sarili at sa mundo sa paligid mo. Hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala na ikaw ay isang nilalang na may kakayahang lumikha, magmahal, at muling magsimula anumang oras. Hindi kailangang maging perpekto ang lahat. Ang mahalaga ay tapat ka sa sarili mo at bukas kang matuto sa bawat karanasan. Kaya't habang papalubog ang araw at ikaw ay naghahanda na para sa panibagong bukas, bitbitin mo ang diwang ito. Ikaw ay nasa tamang landas, at ang lahat ng iyong ginagawa, maliit man o malaki, ay may kahulugan at layunin. Ang araw na ito ay isang biyaya. Yakapin mo ito ng buong puso. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Gemini para sa Abril 22, taong 2025. Ngayong araw, sa ilalim ng banayad na liwanag ng buwan, ang mundo ay tila mas buhay, mas masigla, at puno ng kakaibang alindog para sa iyo. Ang hangin ay parang may dalang mahika, isang di maipaliwanag na sigla na pumupukaw sa iyong puso at isipan. Sa bawat paghinga, mararamdaman mong parabang lahat ng bagay ay konektado sa isang mas malawak na layunin. Sa tuwing tumitingin ka sa paligid, tila ba may panibagong kagandahan kang natutuklasan kahit sa mga karaniwang tanawin. Ngayon ay Earth Day, isang espesyal na paalala na tayo ay bahagi ng kalikasan, hindi lamang bilang tagamasid kundi bilang tagapag-alaga. Sa puso mo bilang isang Gemini, likas ang pagnanais na tuklasin ang mundo, at ngayong araw, ang diwang iyon ay mas lalong nabubuhay. Ang bawat damo, bawat ulap, bawat sulyap ng araw ay tila may itinuturo sa iyo, ang kahalagahan ng pagiging konektado, hindi lang sa lupa kundi sa sarili mo at sa mga tao sa iyong paligid. Ang likas mong pagkamausisa ay isa sa pinakamakapangyarihan mong katangian, at ngayon, ito ay may pagkakataong mamukadkad. Kapag lumabas ka sa labas at pinili mong maging isa sa mga nilalang na humihinga ng parehong hangin ng kalikasan, mararamdaman mong mas malaya at mas buka. Ang mga simpleng lakad, pakikipagkwentuhan habang nakaupo sa ilalim ng lilim ng punong kahoy, o ang katahimikan ng paglubog ng araw, lahat ng ito ay nagbibigay saysay sa araw mong ito.
Sa gitna ng paglalakbay mo, asahan mong may mga bagong ideya at karanasan na biglang lilitaw. Ang bawat hakbang ay maaaring magdala ng panibagong inspirasyon, at ang bawat bagong tanawin ay maaaring maging pintuan sa mas malalim na pag-unawa. Kaya't huwag kang mag-atubiling yakapin ang paglalakbay, maging ito man ay pisikal, emosyonal, o espiritual. Sa panahong ito, hinihikayat ka rin na pagtuunan ng pansin ang iyong enerhiya, partikular na ang iyong sexual na enerhiya, na madalas ay hindi mo binibigyang sapat na halaga. Ngunit hindi ito tungkol lamang sa pisikal na pagnanasa, ito ay ang malakas na puwersang nagbibigay buhay sa iyong pagiging malikhain, kumpiyansa, at pagiging magnetiko sa ibang tao. Ngayon, ang enerhiyang ito ay tila natural na lumilitaw sa iyong paligid, isang uri ng presensyang mahirap ipaliwanag ngunit madaling madama. Kapag ginamit mo ito ng may kamalayan at paggalang, makakamit mo ang mas makabuluhang koneksyon sa ibang tao, mga koneksyong may lalim, hindi panandalian. Ang bawat papuri na iyong matatanggap ngayon ay hindi lamang pampalakas ng loob kundi salamin din ng iyong panloob na liwanag. Hayaang ang mga salitang iyon ay bumuo ng tiwala sa sarili at magtulak sa iyo na mas ipakita pa kung sino ka talaga. Ang araw na ito ay paanyaya na tanggapin mo ang iyong kagandahan, ang iyong lakas, at ang iyong karisma, hindi bilang kasangkapan upang mapasaya ang iba, kundi bilang pagdiriwang ng kung sino ka. Asahan mong may mga tao kang makakasalubong na hindi mo inaasahan, mga taong tila isinadya ng sansinukob upang mapasok sa iyong mundo. Maaaring ito ay isang mabilis na usapan sa isang tindahan, o isang matagal na pag-uusap habang nakaupo sa parke. Ngunit anuman ang itsura nito, ang ugnayang ito ay may dalang potensyal, isang spark na maaaring magpatuloy sa mga darating na linggo o buwan. Kaya't buksan mo ang puso mo. Huwag mong maliitin ang kapangyarihan ng isang simpleng "kamusta" o isang ngiting sinsero. Ang mga ganitong sandali ang kadalasang nagiging simula ng hindi malilimutang koneksyon. Ang inspirasyong dala ng ugnayang ito ay maaaring humubog sa iyong pananaw, magbigay liwanag sa mga tanong mo, o simpleng magpuno ng tuwa sa iyong araw. Tandaan, ang bawat tao na ipinapadala sa ating landas ay may layunin, kahit hindi agad natin ito makita. Habang dinadala ka ng araw sa masiglang daloy ng kaganapan, hayaang ang iyong mapangahas na kaluluwa ang gumabay sa iyo sa mga pagkakataong maaaring maging simula ng pagkakaibigan. Ang iyong likas na alindog ay hindi mapapantayan, ang paraan mong umiti, magsalita, makinig, lahat ito ay nagiging tulay upang mas mapalapit sa iyo ang mga tao. Sa bawat pag-uusap, may puwang para sa pagtuklas, pagtawa, at pagkakaisa. Sa bawat palitan ng kwento, may posibilidad ng pagtutulungan at pakikibahagi. Kaya't pagtiwalaan mo ang iyong sarili. Ang iyong intuition ay matalas ngayon, kaya't kung may bagay o taong nakakahatak sa atensyon mo, sundan mo ito. Hindi lahat ng magic ay kailangang makita, ang iba ay nararamdaman lang. Ang mga masuswerteng kulay na magpapatingkad sa iyong enerhiya ngayong araw ay lila at berde. Ang lila ay kulay ng katalinuhan, intuisyon, at espiritual na koneksyon, tamang-tama sa iyong masigasig at mapanlikhang estado. Samantalang ang berde ay sumisimbolo ng balanse, kagalingan, at koneksyon sa kalikasan, isang paalala na habang nililipad mo ang ulap ng ideya at imahinasyon, ang iyong mga paa ay nananatiling nakalapat sa lupa. Ang mga masuswerteng numero mo ngayong araw ay 2, 7, at 16. 2 nagbabadya ng kooperasyon at pagkakaisa, 7 ng karunungan at panloob na kapayapaan, at 16 ng malalim na personal na transformasyon. Ang maswerteng gawain mo ngayon ay ang paglalakad sa kalikasan, isang simpleng aktibidad na may kakayahang linisin ang isipan, buksan ang puso, at iparamdam ang ganda ng kasalukuyan. Maaari ka ring mag-journal habang nakaupo sa ilalim ng punong kahoy, isulat mo ang lahat ng naiisip mo, nararamdaman mo, at pangarap mo. Ang aktibidad na ito ay makatutulong upang maging mas malinaw ang mga susunod mong hakbang. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ng oras upang umupo sa isang tahimik na lugar, magpasalamat, at balikan ang mga kaganapan. Ano ang iyong natuklasan? Anong damdamin ang pinakamatinding lumitaw? Sino ang nagdala ng liwanag sa iyong araw? Ang ganitong mga tanong ay makakatulong hindi lamang sa pag-unawa sa mga nangyari, kundi sa pagtanggap sa aral na dala ng bawat sandali. Ang araw na ito ay puno ng kabighanyan, koneksyon, at inspirasyon, at lahat ng ito ay bahagi ng iyong patuloy na paglalakbay bilang isang nilalang na naghahanap, nagmamahal, at lumilikha. Ngayong Abril 22, hayaan mong maging patunay ang araw na ito na ikaw ay hindi basta-basta. Ikaw ay isang espiritong lumilipad sa hangin ng kuryosidad, bukas sa bawat oportunidad, at handang magmahal ng buong buo.
Huwag kang matakot na lumapit sa iba, huwag kang matakot na magpakita ng damdamin. Dahil sa paggawa nito, hindi lamang ikaw ang lumalago, kundi pati ang mundo sa paligid mo. Maging ilaw ka kung saan may kadiliman, at maging boses ng kagalakan kung saan may katahimikan. Yakapin mo ang araw na ito bilang regalo, isang biyayang nagpapalalim sa iyong pagkatao, nagpapayaman sa iyong mga relasyon, at nagbibigay saysay sa bawat hakbang mo sa mundo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Cancer para sa Abril 22, 2025. Sa paggising mo ngayong araw, isang banayad na paalala ng iyong likas na malasakit ang tila ibinubulong ng hangin. Sa bawat paghinga mo, tila may alon ng kabutihang loob na dumadaloy mula sa iyong kalooban patungo sa mundo. Ang araw na ito ay nagsisilbing paanyaya upang balikan mo ang iyong ugat bilang isang taong may matinding pakikiramay at malasakit, isang taong kayang damhin ang nararamdaman ng iba na parang sarili nilang emosyon. Sa gitna ng isang mundong minsan ay puno ng ingay, pagod, at pagkakanya-kanya, ikaw ay isang ilaw ng kaginhawaan at pangunawa. Ang iyong presensya ay isang paalala na ang kabaitan ay hindi kailanman naluluma, at sa araw na ito, higit kailanman, kailangan ng mundo ang iyong maalagaing espiritu. Sa bawat simpleng pakikipag-ugnayan, isang ngiti, isang pakikinig, isang pag-unawa, maaaring mabago mo ang araw ng isang tao, kahit hindi mo agad ito mapansin. Ngayong Abril 22, hikayatin mong bumalik ang iyong sarili sa isang mahalagang tanong, paano ba nakaapekto ang aking nararamdaman sa mga taong nakapaligid sa akin? Hindi mo man laging nakikita ang epekto ng iyong emosyon, ngunit tulad ng isang batong inihulog sa lawa, ang bawat emosyon na inilalabas mo ay may kakambal na alon na umaabot sa ibang tao. Kapag ikaw ay payapa, ang kapayapaan ay nagkakaroon ng espasyo upang dumaloy din sa puso ng iba. Kapag ikaw ay masaya, ang saya mo ay parang kandilang nagpapasindi ng liwanag sa madilim na sulok ng paligid. Kaya't sa araw na ito, magsagawa ng sandaling pagninilay upang alalahanin kung paanong ang iyong pagkatao, ang iyong pagiging maunawain, malambing, at mapagmahal ay isang biyayang nararapat ingatan at gamitin sa mas mataas na layunin. Habang tinatahak mo ang bawat sandali ng iyong araw, tanggapin mo ang ligayang dumarating sa anyo ng matinding tuwa at sigla. Hindi araw-araw ay may ganitong kakaibang pag-angat ng damdamin na tila ba ang lahat ng bagay ay maliwanag, magaan, at puno ng pag-asa. Ang estado ng pagiging ecstatic ay hindi lamang bunga ng panlabas na kaganapan kundi isang panloob na pagkilala na may dahilan ang bawat ngiti, may saysay ang bawat tibok ng puso. Payagan mong ang kasiyahan na ito ay kulayan ang iyong mga iniisip, mga kilos, at mga desisyon. Hindi ito pagiging pabaya, kundi pagiging bukas sa posibilidad na ang saya ay may kapangyarihang magpabago sa landas mo ngayon. Ngunit habang ikaw ay nagpapakawala ng tuwa, manatili kang nakapirmi sa iyong mga paninindigan. Ang balanse sa pagitan ng bukas na puso at matatag na prinsipyo ang magbibigay sa iyo ng lakas upang manatiling matino at matatag habang nilalakbay mo ang araw na ito. Ngayon ay panahon upang muling yakapin ang iyong pagkakaiba. Sa ilalim ng lakas ng buwan, ikaw ay tila isang ilaw na hindi kailanman kayang itago, ang iyong kakaibang pananaw, ang iyong mga ideya na hindi pangkaraniwan, ang iyong tapang na magsalita ng totoo, kahit pasalungat ito sa nakasanayan. Huwag kang matakot na ipakita ang iyong sarili ng buo at walang pag-aalinlangan. Ito ang sandali para sa tapang na ipaglaban ang iyong paniniwala, tapang na sumubok ng bagong hakbang, tapang na maging totoo kahit walang kasiguruhan. Sa araw na ito, iminumungkahi ng sansinukob na gamitin mo ang enerhiyang ito upang ipursige ang mga gawaing tunay na umaayon sa iyong pagkatao. Ang mga desisyong gagawin mo ngayon, gaano man ito kaliit o kalaki, ay may kakayahang mag-ukit ng permanenteng marka sa iyong hinaharap. Habang patuloy kang naglalakbay sa araw na ito, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang epekto ng mga kilos ko sa kinabukasan? Ang bawat hakbang, bawat salitang binitiwan, at bawat intensyong inilaan ay parang binhing inihasik, at balang araw, ito ay usbong sa paraang hindi mo inaasahan. Ang universo ay nagbibigay sa iyo ng lakas upang tuklasin ang sarili mong daan, ang daang hindi kailangang batay sa dikta ng iba kundi sa boses ng iyong sariling kaluluwa. Ang iyong likas na empatya ang magsisilbing gabay, ang kakayahan mong maramdaman ang hindi sinasabi, ang kakayahan mong tumugon mula sa puso, ang kakayahan mong magmahal ng walang kondisyon. Sa ilalim ng enerhiya ng pagbabagong ito, hayaang dumaloy ng malaya ang iyong pagiging malikhain.
Anumang anyo ng ekspresyon, pagsusulat, paglikha ng sining, musika, sayaw, o simpleng pagbabahagi ng damdamin ay magiging daan upang maipahayag mo ang pinakamalalim na bahagi ng iyong sarili. Ang mga mahalagang aspeto ng iyong buhay na itinatampok ngayon ay ang emosyonal na koneksyon, personal na autentisidad, at kapangyarihang lumikha. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng malinaw na hangganan, ang kakayahang magsabi ng hindi sa mga bagay na hindi na umaayon sa iyong misyon sa buhay. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay esmeralda, simbolo ng pagpapagaling, pag-unlad, at panloob na kapayapaan. Suotin mo ito o isama sa paligid mo upang maalala mong may kapayapaang naghihintay sa gitna ng kaguluhan. Ang mga maswerteng numero mo ay 3, 8, at 14. Ang maswerteng gawain ay ang paggawa ng isang bagay na nagpapahayag ng iyong tunay na sarili, tulad ng paglikha ng isang journal entry, pagbuo ng tula, pagpinta, o simpleng pakikipag-usap mula sa puso sa taong matagal mo nang gustong kausapin. Ang pagiging totoo sa sarili ay magdadala sa iyo ng biyaya na hindi matutumbasan ng anuman. Sa pagtatapos ng araw na ito, huwag mong kalimutang bigyang pansin ang kabuuang mensahe ng iyong paglalakbay. Hindi lahat ng hakbang ay kailangang mabilis. Minsan, ang paglalakad ng marahan na may bukas na mata at puso ang tunay na nagbubukas sa iyo sa mga himala ng buhay. Pasalamatan mo ang iyong sarili sa pagiging tapat, sa pagiging handang makinig, at sa pagiging matapang na maging ikaw, sa gitna ng mundong gustong baguhin ka. Ang pagmamahal na ibinibigay mo ay may balik, hindi man agad-agad, ngunit sa paraang higit pa sa inaasahan. Ang payo para sa iyo ngayong araw, huwag mong kalimutan ang iyong halaga. Huwag mong hayaang itago ng ingay ng mundo ang tahimik, ngunit makapangyarihang tinig ng iyong puso. Sa bawat pagkakataong pinipili mong maging totoo, pinipili mong magpakita ng malasakit, at pinipili mong maging matatag sa gitna ng lahat, ikaw ay nagiging ilaw para sa iba. Panatilihing bukas ang iyong puso, itaas ang iyong isipan, at ipagdiwang mo ang iyong pagiging totoo. Ito ang araw upang yakapin ang sarili ng buo, walang takot, walang alinlangan. Dahil ang tunay na lakas ay nasa taong kayang magmahal, kahit pa siya mismo ay may sugat. Patuloy kang magtiwala sa daloy ng buhay, dahil sa kabila ng lahat, ikaw ay laging ginagabayan, laging minamahal, at laging sapat. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Leo para sa Abril 22, 2025. Ngayong araw na ito, sa pagdiriwang ng Earth Day, ikaw ay inaanyayahang yakapin ang masiglang enerhiya na bumabalot sa paligid mo. Bilang isang Leo, likas sa iyo ang tapang at karismang hindi madaling ipagkaila. Para kang apoy na sumisindi sa gitna ng kadiliman, nagbibigay liwanag at init sa mga nasa paligid mo. Sa araw na ito, muling ipinaalala sa iyo ng universo ang iyong likas na lakas at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba. Isang magandang pagkakataon ito upang huminto saglit at magnilay, hindi lamang sa panlabas mong anyo, kundi pati na rin sa kabutihan at kagandahang nagmumula sa loob mo. Sapagkat ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa anyo, kundi sa intensyon ng puso, at sa Leo, natural ang paglalabas ng ganitong liwanag. Kapag nagawa mong kilalanin at yakapin ang kagandahang nasa sayo, nagkakaroon ka ng kapangyarihang baguhin ang takbo ng iyong araw at maging ng araw ng iba. Ang mga kilos mo ngayon ay mas magiging makabuluhan kung ito ay magmumula sa paggalang sa iyong sariling ganda at kakayahan. Ang paraang magsalita ka, ang paraan ng pagtulong mo, o maging ang paraan ng pagharap mo sa mga hamon, lahat ng ito ay magkakaroon ng kakaibang kinang kapag kinilala mo ang iyong tunay na halaga. Magsilbi kang inspirasyon sa iba, hindi dahil nais mong hangaan ka, kundi dahil gusto mong maging liwanag na gumagabay sa mga nangangapa. Sa gitna ng mabilis na galaw ng araw na ito na puno ng pagbabago, hikayatin mong subukan ang mga bagong estilo o anyo na sumasalamin sa iyong kasalukuyang sarili. Hindi ka na pareho ng dati. Sa bawat araw ay may bahagyang pagbabagong nangyayari sa loob mo, sa pananaw, sa panlasa, sa pagkatao. Ito na ang tamang panahon upang ipakita sa panlabas ang mga pagbabagong iyon sa loob. Maaaring ito ay sa pamamagitan ng iyong pananamit, paraan ng pakikisalamuha, o kahit sa mga desisyong ginagawa mo. Pinapaalalahanan ka ng universo na suportado ka sa iyong paghahanap ng tunay na sarili. Ang paghahayag ng iyong individualidad ay hindi lamang para sa pansariling kasiyahan, kundi isang uri rin ng pagtanggap at pagyakap sa kabuuan ng iyong pagkatao.
Magtiwala ka sa iyong pakiramdam, ang mga likas mong hilig at panlasa ay patuloy kang ginagabayan tungo sa anyo o estilo na hindi lamang sumasalamin sa iyo kundi nagpapalakas din ng iyong loob. Kapag ginawa mo ito, hindi mo lang basta pinapalitan ang iyong panlabas na anyo, pinapalaya mo rin ang sarili mong damdamin, pinapalakas ang iyong kumpiyansa, at mas pinapatibay ang koneksyon mo sa iyong pagkalayo. Tandaan, ang sinumang tunay na kilala ang sarili ay may kapangyarihang baguhin ang mundo sa pamamagitan ng kanyang presensya. Ngayong araw din, habang ang enerhiya ng kalikasan at sansinukob ay umaagos, may pambihirang pagkakataon ka upang buksan at daluyan ng iyong likas na lakas, ang lakas na mula sa iyong sexual na enerhiya. Ang enerhiyang ito ay hindi limitado sa pagnanasa o pisikal na atraksyon lamang, kundi isang malawak at makapangyarihang daloy ng sigla, pagkamalikhain, at buhay. Kapag na-channel mo ito ng tama, maaari nitong pasiglahin ang iyong diwa, palakasin ang iyong tiwala sa sarili, at lumikha ng mas malalim na koneksyon, hindi lamang sa ibang tao kundi sa sarili mong damdamin at layunin. Sa pamamagitan ng matalas na pakiramdam at malikot na imahinasyon, nagkakaroon ka ng kakayahang gawing realidad ang mga ideyang dati ay parang pangarap lamang. Marahil ay may mga panaginip kang matagal mo nang tinatanim sa iyong puso. Ngayong araw na ito, ang enerhiya ng universo ay handang tumulong upang ang mga panaginip na ito ay unti-unting magkaroon ng hugis. Buksan mo ang iyong puso sa mga posibleng bagong koneksyon, mga taong maaaring hindi mo inaasahan, ngunit darating upang tulungan kang mas makilala ang iyong sarili. Maaari itong magdala ng damdaming pagnanais, pagkagiliw, o pagkakakilanlan na mas matindi kaysa sa dati mong naranasan. Maging mapanuri ka rin sa kung paano ka naapektuhan ng natatanging timpla ng mga enerhiyang ito. Ang kakaibang pagsasanib ng lakas na nadarama mo ngayon ay maaaring magbigay sa iyo ng lakas ng loob upang wakasan na ang mga lumang kaisipan o limitasyon na dati mong pinaniniwalaan tungkol sa sarili mo. Anong mga bahagi ng iyong pagkatao ang nararamdaman mong nais mo nang baguhin? Anong mga ugali, pagdududa, o takot ang handa ka ng pakawalan? Ngayon ay isang paanyaya upang palayain ang sarili mula sa mga bagay na pumipigil sa iyo. Kapag pinili mong yakapin ang bago at bitawan ang luma, nagkakaroon ka ng mas malawak na espasyo para sa pag-unlad at pagyakap sa sarili mong liwanag. Inganyuhin mong makisalamuha sa mundo sa paraang bukas at tapat. Minsan ang mga bagay na tila maliit, isang ngiti, isang sulyap, isang pagbati, ay may kakayahang magbigay inspirasyon at magpalalim ng ugnayan. Puno ang araw na ito ng posibilidad para sa malikhaing paggalaw, sumulat, kumanta, magpinta, o kahit simpleng paglikha ng mga bagay na nagbibigay sayo. Hayaang ang sariwang inspirasyon ay magsilbing gasolina ng iyong imahinasyon. Sa pamamagitan nito, maaari mong matuklasan ang mas malalim na kahulugan ng kagandahan at ugnayan, hindi lamang sa panlabas kundi maging sa emosyonal at espiritual na aspeto ng iyong buhay. Ang iyong maswerteng kulay sa araw na ito ay kahel, sumisimbolo ito ng sigla, inspirasyon, at tapang na ipahayag ang iyong sarili. Kapag sinuot mo ito o dinala sa paligid mo, mas mapapatingkad nito ang iyong presensya at kumpiyansa. Ang iyong maswerteng numero ay 2, 8, at 11, mga bilang na may kinalaman sa balanse, kasaganahan, at pagbabago. Ang iyong maswerteng gawain sa araw na ito ay pagpapahayag ng sarili sa malikhaing paraan, maaaring sa pamamagitan ng pagkuha ng bagong litrato, pagbabago ng estilo, o paglahok sa isang aktibidad na matagal mo nang gustong subukan. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng tahimik na sandali upang magnilay. Ano ang mga bagong bagay na iyong natuklasan tungkol sa iyong sarili? Ano ang iyong naramdaman nang maging totoo ka sa sarili mo? Sa mga pagbabagong naganap, alin sa mga ito ang tunay na nagbigay ng saysay sa iyo? Ang ganitong uri ng pagninilay ay mahalaga sapagkat sa katahimikan, natutuklasan natin ang ating pinakapusod na layunin. At sa Leo, ang layunin ay laging kaugnay ng liwanag, liwanag na hindi lamang para sa sarili kundi para sa kabuuan ng mundo. Tandaan mo na ang paglalakbay ng isang Leo ay hindi basta-basta. Ito ay isang paglalakbay ng tapang, pag-ibig sa sarili, at walang takot na pagpapahayag ng katotohanan. Ikaw ay isinilang upang magliwanag, hindi upang magkubli. At ngayong araw, pinapaalalahanan kang hindi mo kailangang humingi ng pahintulot upang maging ikaw. Patuloy mong ipalaganap ang iyong init, ang iyong lakas, at ang iyong kagandahan dahil ito ang iyong regalo sa mundo. At habang ang araw ay nagtatapos, isara mo ito ng may pusong puno ng pasasalamat. Para sa bawat pagkakataong pinili mong maging totoo, para sa bawat damdaming hindi mo itinago, para sa bawat inspirasyong iyong ibinahagi, lahat ng ito ay patunay na ikaw ay tunay na buhay.
Bukas ay panibagong yugto na naman, ngunit sa ngayon, ipagdiwang mo ang pagiging Leo mo, malaya, masigla, at matatag. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa ika-22 ng Abril, 2025. Sa araw na ito ng Earth Day, ikaw ay nahuhulog sa isang kalagayan ng tahimik na pagmumuni-muni at masusing pagmamasid. Bilang isang Virgo, taglay mo ang isang pambihirang kakayahan na maging tahimik, ngunit aktibong saksi sa mga nangyayari sa paligid. Ang iyong pandama ay likas na sensitibo sa maliliit na pagbabago sa enerhiya ng kapaligiran, mula sa timpla ng mga salita ng ibang tao, tono ng kanilang boses, galaw ng kanilang katawan, hanggang sa hindi masabing damdamin na kumakapit sa pagitan ng mga katahimikan. Sa araw na ito, hayaan mong gabayan ka ng kaloob na ito habang pinagninilayan mo ang bigat ng damdaming nasasaktan at kung paanong ang pagiging maramdamin ay may impluwensya sa iyong mga iniisip, desisyon, at pakikitungo sa ibang tao. Ang damdaming nasasaktan ay isang karanasang laganap ngunit madalas hindi inaamin ng marami. Ngunit ikaw, sa iyong lalim ng pag-unawa, ay pinapalayang suriin ito ng may katapatan sa sarili. Sa tuwing ikaw ay nakararamdam ng pagkapahiya, pagkabigo, o pagkainsulto, hindi mo lamang ito nilalamon, ikaw ay tumitigil, nagmumuni, at sinusubukang unawain kung saan ito nanggagaling. Ang kakayahang ito na magtanong at magnilay ay isang mahalagang sangkap sa paglago ng iyong emosyonal na katalinuhan. Ngayong araw, imbitahin mo ang sarili mong makinig ng mas malalim, hindi lamang sa sinasabi ng iba kundi sa kung ano ang ibinubulong ng iyong puso. Ano ang sinasabi ng bigat na yan? Ano ang itinuturo sa iyo ng sakit na yan? At paano mo maaaring gamitin ang aral na yan upang maging mas mapagkalinga sa iyong sarili at sa iba? Ang araw na ito ay tanda rin ng isang pag-alis mula sa isang bagay na matagal mo nang nakasanayan. Marahil ito ay isang ugali, relasyon, paniniwala, o pangarap na matagal mong pinanghawakan. Sa pagkakataong ito, nararamdaman mong handa ka ng bitawan ito, hindi dahil sa ito'y walang halaga, kundi dahil sa ito'y naglingkod na ng layunin sa iyong buhay. Ang proseso ng paglaya ay maaaring masakit sa simula, puno ng kalungkutan at kawalang katiyakan, ngunit sa gitna ng prosesong ito ay naroroon ang tunay na biyaya, ang kalayaan. Sa bawat pagtatapos ay may simula. Sa bawat pagbitaw ay may puwang na nabubuo para sa panibagong karanasan, panibagong koneksyon, at panibagong pananaw sa buhay. Ngayong araw, ang iyong isipan ay mapupuno ng mga orihinal na ideya na maaaring ikagulat mo pa mismo. Ang iyong kaisipan ay parang bukal ng inspirasyon, na sa bawat sandaling tahimik kang nagmamasid, ay bigla na lamang babaha ng malilikhaing damdamin at pananaw. Mahalaga na bigyang halaga ang mga ideyang ito, mga biglaang bulong ng malikhaing lakas na dumarating hindi bilang ingay, kundi bilang mapayapang alon ng kaliwanagan. Gumamit ng panulat o talaan upang isulat ang mga ito, kahit sa pinakamaliliit na anyo. Sa paglipas ng panahon, ang mga mumunting ideya na ito ay maaaring maging pundasyon ng mas malaki, mas makabuluhang proyekto na magpapalawak ng iyong kontribusyon sa mundong iyong ginagalawan. Ito rin ang tamang panahon upang makipag-ugnayan sa mga tao sa paligid mo, lalo na sa mga may iba't ibang pinagmulan, pananaw, o karanasan. Ang pagkakaiba-iba ay hindi hadlang sa pagkakaisa, kundi tulay patungo sa mas malalim na pag-unawa. Sa bawat pakikipag-ugnayan, maging bukas sa posibilidad ng pagkatuto, hindi lamang tungkol sa kanila, kundi pati na rin tungkol sa iyong sarili. Kapag ibinahagi mo ang iyong saloobin, huwag mo itong gawing pader, kundi tulay na maaaring daanan ng pag-unawa, pagtanggap, at kapwa-paggalang. Ang bawat salitang may kababaang loob, bawat tanong na may interes, bawat pakikinig na may puso, lahat ng ito ay nagsisilbing paanyaya sa paglago at pagbabago. Sa mas malalim na aspeto ng iyong buhay, maglaan ng oras sa iyong personal na kabutihan. Isang bagay ang malinaw ngayon, hindi mo kailangang laging ayusin ang lahat o intindihin ang damdamin ng iba ng higit sa sarili mo. May karapatan kang unahin ang sarili mong kapayapaan. Ang iyong tahanan, pisikal man o emosyonal, ay kailangang maging isang lugar ng pagpapahinga, hindi ng tensyon. Sa usaping pinansyal, maging mas mapanuri at huwag magpadalos-dalos sa paggastos. Baka may biglang pumasok na gastos na hindi mo inaasahan. Sa trabaho, pahalagahan ang kooperasyon at bukas na komunikasyon. Ang iyong mga ideya ay may halaga, ngunit higit pa rito, ang iyong kakayahang makinig ay magbubukas ng mas malawak na tiwala mula sa iyong kapaligiran. Ang iyong maswerteng kulay ngayon ay oliba, isang kulay na sumisimbolo ng balanse, katahimikan, at paghilom.
Ang mga maswerteng numero mo ay 3, 11 at 22. Ang maswerteng gawain ngayon ay ang paglilinis ng iyong personal na espasyo, maliit man ito o malaki. Ang bawat kalat na iyong nililinis ay isang representasyon ng emosyon o alaala na binibitawan mo rin. Ang gawain ito ay hindi lamang pisikal, kundi simbolikal na paglilinis din ng isip at damdamin. Ang payo para sa araw na ito ay ito, huwag kang matakot sa pagbitaw. Ang mga bagay na nilisan mo ay hindi nawala sa wala, sila'y naging bahagi ng iyong paghubog at ngayon ay handa ka ng lumago pa. Gamitin ang katahimikan hindi bilang pagtakas, kundi bilang sandigan ng iyong pagkatao. Kapag ikaw ay nanatiling tapat sa iyong damdamin, sa iyong pangangailangan, at sa iyong pakikipag-ugnayan, nabubuo ang isang mas malalim na anyo ng lakas, hindi lamang para sa sarili mo kundi para rin sa mga taong umaasa sa iyo. Sa pagtatapos ng araw na ito, damhin mo ang katahimikan ng iyong paglalakbay. Ikaw ay hindi kailangang laging mag-ingay upang masabing may ginagawa. Minsan, ang pinakamatatag na hakbang ay yaong mga ginagawa ng may pag-ingat, pagmumuni, at kababaang loob. Ang mundo ay nagbabago sa bawat paghinga mo, at sa bawat hakbang mo patungo sa mas malalim na pag-unawa sa sarili ay isang hakbang rin patungo sa mas maaliwalas at makataong daigdig. Naway ang araw na ito ay magsilbing paalala ng kapangyarihan ng katahimikan, ng kagandahan ng pagbibigay laya, at ng kabutihang na idudulot ng pag-unlad na nagsisimula sa loob. Sa araw na ito, ikaw ay pinapalakas hindi sa pamamagitan ng paghawak, kundi sa pamamagitan ng pagbitaw, hindi sa pamamagitan ng pagsigaw, kundi sa pamamagitan ng pakikinig sa sarili mo, sa iba, at sa mundo sa paligid. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Libra para sa Abril 22, 2025. Sa pagdiriwang ng Earth Day ngayong Abril 22, habang ang araw ay sumisikat at ang kalikasan ay muling nagpapakita ng kanyang kagandahan, maaaring mapansin mong ang iyong likas na alindog ay mas matindi ang kislap kaysa sa karaniwan. Para bang ang iyong presensya ay nagdadala ng liwanag sa paligid mo, isang liwanag na umaabot sa puso ng mga taong iyong nakakasalamuha. Sa panahong ito, may pag-anyaya sa iyo upang muling silipin ang mga ugnayan mo sa iyong paligid, mga koneksyong maaaring dati hindi mo pinapansin, ngunit ngayon biglang lumilitaw na puno ng kabuluhan. Ang mga social dynamics na ito ay maaaring magbukas ng mga bagong pananaw sa iyo, mga pananaw na dati natatago lamang sa likod ng iyong kabusihan o pag-aalinlangan. Yakapin mo ang pagbabagong ito, sapagkat maaari itong humantong sa mga masaya, hindi inaasahang pag-uusap at mga sulyap sa katotohanang mas malalim pa sa nakasanayan. Habang ikaw ay dahan-dahang gumagalaw sa maghapon, pansinin mo ang mga damdaming pilit na umaahon mula sa kailaliman ng iyong isipan, lalo na yaong may kaugnayan sa mga hinanakit ng nakaraan. Ang mga alaala ng pagiging nasaktan, ng hindi pinakinggan, o ng pagiging hindi nauunawaan ay muling maaaring lumutang. Ngunit ngayon, sa ilalim ng liwanag ng araw na may mensahe ng paghilom, may pagkakataon kang makita ang mga sugat na ito, hindi bilang pasanin, kundi bilang mga guro, mga paalala ng iyong katatagan at kakayahang magmahal sa kabila ng sakit. Ang pagkilala sa epekto ng mga damdaming ito sa iyong kaisipan at pagkilos ay isang napakahalagang hakbang tungo sa personal na paglago. Hindi mo kailangang dalhin ang bigat ng mga ito araw-araw. Sa halip, tanggapin mo na nangyari ang mga ito, yakapin mo ang mga aral, at hayaan mong makalaya ang iyong puso mula sa anino ng nakaraan. Ang tunay na kalayaan ay nagmumula sa pag-unawa at pagtanggap. Sa ganitong malalim na estado ng pagmumuni-muni, mahalagang igalang mo ang iyong sariling landas. Huwag mong ikumpara ang iyong paglalakbay sa ibang tao. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang bilis, direksyon, at layunin. Ikaw ay nasa tamang lugar sa tamang panahon. At ngayong araw, isa itong napakagandang oportunidad upang ipagdiwang ang iyong pagkaikaw, ang iyong pagiging totoo, ang iyong lakas, ang iyong mga pangarap. Maaari mong isama sa araw mo ang pagsasanay ng yoga, isang mapayapang gawain na maaaring magdala ng balance, hindi lamang sa iyong katawan, kundi pati na rin sa iyong isipan at kaluluwa. Sa pamamagitan nito, mas lalo mong mararamdaman ang koneksyon mo sa sarili, sa iba, at sa mundong iyong ginagalawan. Habang lumalalim ang bawat hininga sa bawat pose, mas nagiging malinaw kung gaano kakahalaga at kung gaano kalalim ang iyong paglalakbay. Hayaan mong akayin ka ng enerhiya ng araw na ito tungo sa introspeksyon at pagkakaisa sa iyong sarili. Bigyan ng halaga ang mga munting sandali, ang halakhak ng isang kaibigan, ang haplos ng simoy ng hangin, ang init ng araw sa iyong balat.
Ang lahat ng ito ay bahagi ng mas malaking larawan ng iyong karanasan. Kapag natutunan mong pahalagahan ang mga simpleng bagay, mas magiging buo ang iyong pananaw sa kagandahan ng buhay. Ang pagmumuni-muni sa kalikasan ay hindi lamang tungkol sa pagmamalasakit sa mundo, kundi sa pagkilala rin sa iyong sariling bahagi sa kabuuan ng kalikasan. Ang espiritu mo ay tulad din ng lupa, kailangan ng pag-aruga, pagmamahal at pahinga. Kapag inalagaan mo ang sarili mong espiritu, para mo na ring niyayakap ang buong daigdig. Ngayong araw, ang mga maswerteng elemento na makakatulong sa iyo ay ang kulay na berde, isang kulay ng kaginhawaan, kaayusan, at pagpapagaling. Magsuot ka ng damit na may bahid ng berde, o kaya na may maglagay ng halaman sa iyong paligid upang mas maramdaman ang koneksyon mo sa kalikasan. Ang mga maswerteng numero mo ngayong araw ay 22, 5 at 16. Magagamit mo ang mga numerong ito bilang inspirasyon kung kinakailangan mo ng kumpiyansa sa paggawa ng desisyon. Ang maswerteng gawain para sa iyo ay ang pagtatanim ng halaman o kahit simpleng paglalakad sa ilalim ng araw sa kalikasan. Ang mga gawaing ito ay makakatulong sa iyo upang ma-recharge ang iyong enerhiya at maramdaman muli ang pagkakaugnay mo sa mundo. Payo ko sa iyo ngayon, huwag mong hayaan ang mga panghihinayang o pangamba sa nakaraan ang humadlang sa pag-abot mo sa kapayapaan. Mahalaga na matutunan mong patawarin hindi lamang ang iba kundi pati na rin ang sarili mo. May mga desisyong ginawa ka noon na maaaring hindi perpekto, ngunit ang bawat pagkakamali ay hakbang rin patungo sa pagkahinog. Walang sayang sa karanasang humubog sa iyo. Sa pagtatapos ng araw na ito, maglaan ka ng tahimik na sandali para sa sarili. Isang sandali ng pasasalamat, hindi lang para sa mga tagumpay kundi pati sa mga hamon na nagtulak sa iyo upang tumibay. Magpahinga ka na may ngiti sa iyong puso, dala ang kaisipang ikaw ay nasa proseso ng patuloy na paglago. Ang iyong araw ay hindi basta lumipas lamang, ito ay naging daan upang mas maging buo, mas maging malinaw, at mas maging matatag ka. Yakapin mo ang gabi na may pananalig na bukas ay isa na namang pagkakataon upang ipagdiwang ang buhay mo, ang puso mo, at ang landas mong walang kapareho. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Scorpio para sa Abril 22, 2025. Sa araw na ito ng Abril 22, habang ipinagdiriwang natin ang Earth Day, ang iyong likas na kakayahang makaunawa at makaramdam sa mas malalim na antas ay lalong nagliliwanag. Bilang isang Scorpio, taglay mo ang pambihirang kakayahan na makita ang katotohanan sa likod ng mga bagay-bagay, isang abilidad na hindi madaling malinlang. Ang malinaw mong paningin sa likas na pagkatao ng tao at sa mga nakatagong motibo sa paligid mo ay nagbibigay sa iyo ng isang napakalaking bentahe upang malagpasan ang mga pagsubok ng araw na ito. Sa ganitong pagkakataon, hinihikayat ka ng kalawakan na maglaan ng ilang sandali upang pagnilayan kung paanong ang pagmamahal, ang ibinibigay mo at ang tinatanggap mo ay humuhubog sa iyong mga pananaw, at kung paanong ang pagmamahal na ito ay maaring nakaimpluwensya sa mga kilos mo sa mga nakaraang panahon. Sa pagharap mo sa mga pangyayari ngayong araw, mahalagang tandaan na may kapangyarihan sa bawat pagpili. Sa halip na tumugon ng padalos-dalos o dala ng bugso ng damdamin, subukan mong mamuhay ng may kabatiran at intensyon. Maging mapanuri sa iyong mga emosyon at bigyang pansin kung saan ito nagmumula. Ang kakayahan mong maghinay-hinay at huminga ng malalim bago magpasya o magsalita ay isang anyo ng lakas, hindi kahinaan. Ang ganitong uri ng kamalayan ay magbubukas ng mas malalalim na ugnayan sa mga tao sa paligid mo, kahit anuman ang kanilang kasarian. Sa bawat pag-uusap, may pagkakataon para sa paglago, hindi lamang sa antas ng relasyon, kundi pati na rin sa iyong panloob na pagkatao. Ang iyong isip ay kasalukuyang masigla at buhay na buhay sa mga orihinal at makabago mong ideya. Huwag mong ipagkait sa iyong sarili ang pribilehiyong sumubok ng bago, kahit pa ito ay tila wala sa karaniwang landas. Ang mga ideyang ito, na maaaring biglang lumitaw sa iyong isipan ngayong araw, ay maaaring siyang magdala sa iyo sa mga pintuan ng oportunidad na hindi mo palubos na napagtatanto noon. Magtiwala ka sa kakaiba mong pananaw, ito ang iyong sandata. Maaaring ito ang panahon upang simulan ang isang proyekto, ibahagi ang isang ideya, o maglatag ng isang plano na matagal mo nang iniisip, ngunit hindi mo pa nagagawang isakatuparan. Ito rin ay magandang panahon upang pagtuunan ng pansin ang iyong malikhaing kaluluwa. Isulat ang mga ideya, iguhit ang mga konsepto, lumikha mula sa puso. Ang pagiging totoo sa sarili mong boses ay isang hakbang palapit sa katuparan ng iyong mas mataas na layunin.
Maging sensitibo rin sa iyong kapaligiran. Ang sansinukob ay tahimik na gumagalaw upang suportahan ang iyong paglalakbay sa araw na ito. Ang mga tila simpleng pagkakataon, isang biglaang mensahe, isang hindi inaasahang pag-uusap, o isang tahimik na sandali ng pagninilay, ay maaaring magdala ng mga kaloob na hindi mo inakalang kailangan mo. Huwag baliwalain ang mga bulong ng iyong intuisyon. Ito ang iyong gabay, ang iyong koneksyon sa mas mataas na karunungan. Kapag naramdaman mong may isang bagay na mahalaga, kahit tila walang saysay sa una, bigyan mo ito ng puwang. Madalas, ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap ay lumilitaw sa anyo ng mga simpleng karanasan. Ngayong araw, pahalagahan mo ang iyong kakayahang magpakatao sa pinakamataas na antas. Ang kapasidad mong magmahal at tumanggap ng pagmamahal ay nasa ruro. Hindi ito lamang tungkol sa romansa, kundi pati na rin sa pagmamahal sa pamilya, kaibigan, at higit sa lahat, sa sarili. Kung naramdaman mong tila may kulang sa puso mo nitong mga nakaraang araw, ito na ang tamang pagkakataon upang bumalik sa pinagmumulan ng iyong emosyonal na lakas. Ano ang nagpapasaya sa iyo? Sino ang nagbibigay saysay sa iyong mga araw? At paano mo mapapalalim ang koneksyon sa kanila? Sa ganitong mga tanong mo matatagpuan ang tunay na kayamanan ng araw na ito. Para sa mga aspeto ng buhay ngayong araw, ang pinakakritikal ay ang relasyon, komunikasyon, at panloob na paglago. Sa larangan ng relasyon, maaaring may dumating na pagkakataon upang magpatawad o upang pakinggan ang hinanakit ng isang mahal sa buhay. Ang pakikinig mula sa puso at hindi mula sa paghusga ay magbubukas ng panibagong pintuan sa ugnayang iyon. Sa komunikasyon naman, mahalaga ang pagiging malinaw, tapat, at bukas. Gamitin mo ang araw na ito upang linawin ang mga bagay na matagal nang nakabinbin. Maaari itong gawin sa pamamagitan ng simpleng pag-uusap, liham, o kahit sa isang tahimik na pagtanggap ng kasalukuyan. Ang maswerteng kulay mo sa araw na ito ay malalim na bughaw, kulay ng karunungan, lalim, at kapanatagan. Ang kulay na ito ay makatutulong sa iyo upang manatiling nakatuon sa iyong layunin at upang maipahayag ang iyong damdamin ng hindi nagiging marahas. Ang mga masuswerteng numero mo ngayong araw ay 7, 11, at 24. Maaaring ang mga numerong ito ay lumitaw sa oras ng mga mahahalagang desisyon, tawag, o kaganapan. Ang maswerteng gawain ay ang pagsusulat ng journal tungkol sa iyong nararamdaman, o simpleng paglalakad sa kalikasan upang maramdaman mong muli ang iyong koneksyon sa mundo. Sa mga gawain ito, mas lalalim ang pagkaunawa mo sa sarili at sa iyong paglalakbay. Bilang panghuling payo, hayaan mong ang araw na ito ay maging paalala na ang kapangyarihang taglay mo bilang isang Scorpio ay hindi lamang nasa iyong katalinuhan kundi sa iyong kakayahang magmahal ng totoo at magbago ng may kamalayan. Ang bawat hakbang mo patungo sa katotohanan, bawat desisyon mong pinili ang kabutihan, ay isang hakbang palapit sa iyong pinakamataas na potensyal. Sa tuwing pipiliin mong pakinggan ang tahimik na tinig ng iyong kaluluwa, lumalapit ka sa isang mas malalim na uri ng kapayapaan. Tapusin mo ang araw na ito sa pamamagitan ng pagyakap sa katahimikan. Bigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataong magpahinga, hindi lamang sa katawan kundi sa isipan at damdamin. Ang tunay na paglago ay nangyayari sa pagitan ng mga tahimik na sandali, doon sa pagitan ng mga tanong at sagot, ng pagbitaw at pagtanggap. Hayaan mong ang gabi ay maging kanlungan ng iyong pagninilay, at sa iyong pagbangon kinabukasan, dala mo ang panibagong lakas, mas matibay na pananaw, at mas bukas na puso para sa lahat ng darating. Ikaw ay nasa gitna ng isang makapangyarihang yugto ng pag-usbong. At habang patuloy kang sumusulong, lagi mong alalahanin, ang liwanag na hinahanap mo ay matagal nang nasa loob mo. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Sagittarius para sa Abril 22, 2025. Habang sumisikat ang araw sa petsang ito ng Abril 22, isang espesyal na araw na kilala rin bilang Earth Day, mararamdaman mo ang biglaang pag-agos ng masidhing enerhiya sa iyong katawan, parang isang apoy na walang alinlangan na bumabalot sa isang buong kagubatan. Ang init ng araw ay tila isang paalala ng init na nagmumula rin sa loob mo, isang apoy ng damdamin, pagnanasa, at walang katapusang pagnanais na maglakbay, tuklasin, at yakapin ang kalikasan ng mundo. Ang iyong espiritu na likas na mapangahas at palaging naghahangad ng pagpapalawak ay makakahanap ng panibagong dimensyon ngayong araw. Ang mundo sa iyong paligid ay tila bumubulong,
inaanyayahan ka na maging mas konektado sa kalikasan, na alalahanin ang iyong papel hindi lamang bilang nilalang kundi bilang tagapangalaga ng lahat ng buhay. Ito ang araw kung kailan mararamdaman mong hindi ka hiwalay sa mga punong nilililim ang daan mo, sa hanging humahaplos sa iyong balat, at sa mga yapak mong humahalik sa lupa. Ang mahalagang araw na ito ay nagsisilbing paalala na mayroon kang kakayahang lumampas sa iyong mga hangganan. Ito ay isang paanyaya na magnilay, balikan ang mga karanasan ng nakaraan na humubog sa iyo bilang tao. Ang bawat alaala, kahit masakit o masaya, ay may aral na dala. Sa paglalakad mo ngayon, dala-dala mo ang mga aral na ito bilang gabay sa mga desisyong iyong haharapin. Hindi laging madali ang pag-unawa sa mga pinagdaanan, ngunit sa tahimik na pagninilay at taos-pusong pagtanggap, nagkakaroon ka ng kakayahang tumindig ng mas matatag. Ang tunay na paglago ay hindi nangyayari sa mga panahong panatag ang lahat, kundi sa mga sandaling kinailangan mong magtaya, masaktan, at matuto. Sa ilalim ng impluwensya ng buwan, mas lalo mong mailalapit ang iyong puso sa kapakanan ng iba. Ang iyong likas na mapagbigay na kalooban ay lalong magniningning na parang ilaw na gumagabay sa mga nawawala sa dilim. May pagkakataon ka ngayong matulungan ang mga taong nangangailangan ng pag-unawa, malasakit, at kumpas ng isang tunay na kaibigan. Ngunit habang ikaw ay nagbibigay ng lakas sa iba, huwag mong kalimutan na punuin din ang sarili mong sisidlan. Magsimula sa maliliit na hakbang, paghinga sa sariwang hangin, tahimik na sandali ng pagninilay, o kahit simpleng pagtanggap sa sarili. Hindi mo kailangang maging bayani araw-araw, sapat nang maging ikaw at piliing magmahal ng buo. Ngayong araw, ang iyong kaisipan ay tila isang bukas na bintana na handang tanggapin ang liwanag at hangin ng bagong ideya. Hayaan mong maglakbay ang iyong isipan sa mga ideyang nagpapasigla sa puso mo, mga konsepto ng pagbabago, pagkakaisa, at mas mataas na layunin para sa kabutihang panlahat. I-channel ang lakas mo tungo sa paglikha, hindi lamang ng sining, kundi ng kabutihan. Sa bawat pagkilos mo ngayon, isipin na may epekto ito sa mundo. Kahit simpleng pagngiti sa isang estranghero o pagtulong sa kaibigan ay maaaring maging simula ng magandang pagbabago sa kanilang araw. Ang araw na ito ay isang bukas na paanyaya na hindi lang para pagtuunan mo ng pansin ang sarili kundi ang buong pamayanan. Sa iyong paglakad, paghinga at pagdama, maging isa sa mga nagbibigay inspirasyon sa iba. Hindi mo kailangang magsalita ng malakas para marinig, ang iyong mabuting halimbawa at malasakit ay sapat na upang makapagdala ng liwanag sa paligid. Ito rin ang perpektong panahon upang tanungin ang sarili, ano ang kaya kong ibahagi? Paano ko magagamit ang aking lakas upang makalikha ng positibong pagbabago? Pagdating sa mga mahahalagang aspeto ng iyong buhay tulad ng trabaho, pamilya, at sarili mong kalusugan, sikaping maging balanse sa lahat ng bagay. Sa larangan ng trabaho o propesyon, maaaring dumating ang isang pagkakataon kung saan kakailanganin mong lumabas sa iyong comfort zone. Huwag matakot, ito ay isang paalala na may mas malaki ka pang kakayahang hindi mo pa lubos na natutuklasan. Sa pamilya, maaaring may simpleng kilos ng pagmamalasakit na kailangan mula sa iyo, isang tawag, isang yakap, o isang mensahe ng pag-aalala ay maaaring magpagaan ng loob ng mahal mo sa buhay. Para sa iyong sarili, gawin mong prioridad ang iyong mental at emosyonal na kalusugan. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi karangyaan kundi isang pangangailangan. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berde, ang kulay ng kaginhawahan, pagkabuhay at balanse. Isuot mo ito o isama sa iyong paligid upang mapanatili ang positibong daloy ng enerhiya. Ang maswerteng numero mo ay 7 at 11, mga numerong sumisimbolo sa espiritual na paggising at malalim na pag-unawa. Ang maswerteng gawain ay ang simpleng pagtatanim ng halaman o pakikilahok sa gawaing may kaugnayan sa kalikasan, maglinis ng kapaligiran, mag-recycle, o tumulong sa proyektong pangkomunidad. Kahit gaano kaliit, may malalim na saysay ang bawat kilos kapag ginagawa mula sa puso. Sa pagtatapos ng araw, anyayahan mong pumasok ang kapayapaan sa iyong puso. Ipaalala sa sarili na hindi mo kailangang matapos ang lahat ngayon. May bukas pa at may susunod pang mga pagkakataon. Ang mahalaga ay ang intensyon mo ngayon, ang pagpili mong magpakabuti, magmahal at maglingkod. Sa iyong paghiga mamayang gabi, magpasalamat sa bawat sandaling nagdaan, maging ito man ay masaya o puno ng pagsubok. Ang bawat araw ay biyaya. At sa iyong patuloy na paglalakad sa landas ng iyong pagkatao, dalhin mo ang tiwala sa sarili at pananampalataya na ang lahat ay magbubunga sa tamang panahon. Magpakatatag ka, Sagittarius.
Ang mundo ay patuloy na umiikot, ngunit habang ikaw ay tumitindig na may tapang, kababaang loob, at malasakit, makakamtan mo ang mga layuning hinahangad mo. Tandaan mong ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng naabot kundi sa lalim ng iyong koneksyon sa sarili, sa iba, at sa kalikasan. Sa araw na ito, yakapin mo ang iyong lakas, ang lakas ng isang pusong handang magmahal, maglingkod, at magbago. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Capricorn para sa Abril 22, 2025. Ngayon, habang ginugunita ng mundo ang Earth Day sa petsang ito ng Abril 22, isang napakagandang paalala ang hatid nito sa iyo upang muling pagtuunan ng pansin ang katatagan at katiyakan na lagi mong iniambag sa bawat aspeto ng iyong buhay. Ang iyong espiritu ay maihahambing sa isang bundok, hindi na tinag kahit gaano kalakas ang unos, at laging handang sumalubong sa mga hamon na may tiwala sa sarili at tibay ng loob. Sa gitna ng patuloy na pagbabago ng mundo, ikaw ay nananatiling matatag na haligi na nagbibigay ng kapanatagan hindi lamang sa iyong sarili kundi pati na rin sa mga tao sa paligid mo. Ang pagkilala sa sarili mong kakayahan na maging matatag ay isang dakilang anyo ng pasasalamat sa kalikasang nagbibigay ng buhay at direksyon sa lahat. Ngayon, isang makapangyarihang paanyaya rin ang ipinapahayag ng araw na ito para sa iyo na paigtingin ang pag-asa sa puso mo. Sa panahon ng hindi tiyak at ng mga pagbabagong hindi mo inaasahan, ang paglinang ng pag-asa ay parang pagtatanim ng butil ng liwanag sa isang madilim na kagubatan. Ang iyong pag-isip at mga kilos ngayon ay maaaring mapuno ng bagong sigla, bagong layunin, at mas malalim na diwa ng kahulugan kung bibigyan mo ng puwang ang pag-asa sa iyong puso. Hindi kailangang malaki ang kilos upang maramdaman ang epekto nito. Minsan, sapat na ang isang tahimik na panalangin, isang pasasalamat, o isang mabuting gawa upang maramdaman mong ikaw ay bahagi ng mas malawak na kabutihan. Habang patuloy mong nilalakbay ang mga enerhiya ng araw na ito, hinihikayat kang magnilay at pag-isipan ang kapangyarihang taglay ng pagpapalaya. Hindi lahat ng layunin ay kailangang manatili habang buhay. May mga layunin tayong pinili noong mga panahong iba pa ang ating pangangailangan, pananaw, at pangarap. Kaya naman, hindi kasalanan o kahinaan ang bitawan ang isang layunin na hindi na umaayon sa tunay mong damdamin at pagkatao. Sa katunayan, ang kakayahang bitawan nito ay isang anyo ng tapang at kaalaman sa sarili. Ito ay isang paraan ng pagbibigay daan sa mas masigla, mas makabuluhang mga posibilidad. Tulad ng mga talulot ng bulaklak na dahan-dahang bumubukas sa ilalim ng araw ng tagsibol, ang mga bagong oportunidad ay lalapit sa iyo kapag ikaw ay bukas at handang sumunod sa agos ng iyong puso. Ngayong araw, isang natatanging pagkakataon ang hatid sa iyo upang ihanay ang iyong mga ambisyon sa mga tunay mong hangarin. Isang paalala ang hatid ng panahon na ito na ang tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa kayamanan o katanyagan kundi sa lawak ng tuwa at kasiyahan na naidudulot nito sa iyong kaluluwa. Kung may mga layunin kang matagal mo nang isinusulong ngunit tila hindi na nagbibigay ng sigla, baka ito na ang tamang oras upang muling suriin ang mga ito. Paano mo ba maisusulong ang mga ito sa paraang mas makabuluhan? Ano ang maaari mong baguhin upang mas magkaanyo ang iyong mga layunin sa tunay mong misyon sa buhay? Sa ilalim ng tahimik ngunit makapangyarihang impluwensya ng buwan, ang iyong natatanging pagkatao ay nagliliwanag na parang ilaw sa kadiliman. Sa araw na ito, payagan mong mangibabaw ang iyong pagiging totoo sa sarili. Yakapin mo ang iyong likas na pagiging malikhain, kahit pa ito ay magpakita sa pinakamaliit na bagay, sa paraang inaayos mo ang iyong espasyo, sa paraan ng iyong pananalita, o sa mga desisyong ginagawa mo sa bawat hakbang. Ang pagiging totoo sa sarili ay hindi lamang pagpapahayag kundi pag-alaala na ang iyong landas ay hindi kailangang tumulad sa iba. Ang iyong pananaw ay may halaga. Ang iyong tinig ay may lakas. At ang iyong mga ideya ay may kapangyarihang magbigay inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng liwanag sa kanilang sariling landas. Ngayon, ang pinakamahalagang payo ay ang pagbibigay pansin sa kung ano ang tunay na nagbibigay saysay sa iyong buhay. Anong mga gawain ang nagdadala sa iyo ng kapayapaan? Aling mga tao ang nagbibigay ng liwanag sa iyong mundo? Saan mo nais ilaan ang iyong lakas at talino? Huwag kang matakot na magdesisyon ayon sa tibok ng iyong puso, sapagkat naroon ang pinakatunay na anyo ng karunungan. Pagdating sa aspeto ng pananalapi, magandang pagnilayan kung saan mo inilalagak ang iyong enerhiya.
Mas mainam na gumastos o mag-invest sa mga bagay na nagbibigay ng halaga hindi lamang sa material, kundi sa pangmatagalang kapakanan ng iyong kalooban. Ang isang maswerteng gawain para sa araw na ito ay ang pagbubuo ng plano sa pananalapi. Anumang maliit na hakbang patungo sa kalayaan sa pinansyal ay may kakambal na malalim na kasiyahan. Maglaan ng oras upang suriin ang iyong budget, o kaya'y simulan ang isang simpleng savings challenge. Maaari ka ring magsulat ng iyong mga layunin sa pananalapi sa isang journal upang mas malinaw mong makita kung ano ang nais mong marating. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay berdeng olibo, kulay na sumasagisag sa kapayapaan, katiyakan, at kasaganaan. Magandang isama ito sa iyong pananamit o kahit sa iyong paligid bilang paalala ng iyong layunin at katatagan. Ang maswerteng numero para sa iyo ay 11, 20 at 37. Pansinin kung paano lumilitaw ang mga numerong ito sa iyong paligid, sapagkat maaari silang magsilbing palatandaan na ikaw ay nasa tamang landas. Sa pagtatapos ng araw na ito, alalahanin mong ang bawat sandali ng iyong paglalakbay ay may kabuluhan. Maaaring hindi lahat ng iyong inaasahan ay natupad, ngunit bawat karanasan ay nagtuturo sa iyo ng mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa mundo. Panatilihin mong bukas ang iyong puso sa pagtanggap at pagpapalaya, at hayaang ang iyong mga layunin ay umayon sa mga pagbabago sa iyong damdamin at pananaw. Ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa puso at isipan, at ang pagtanggap sa kung sino ka sa bawat yugto ng iyong paglalakbay. Ipagdiwang ang iyong lakas, ang iyong katatagan, at ang iyong kakayahang magpabago sa sarili sa paraang makabuluhan. Isang panibagong pahina na naman ang nasusulat sa iyong aklat ng buhay, at ang araw na ito ay isang pahinang puno ng katotohanan, lakas, pag-asa, at tiwala. Sa iyong patuloy na pakikipagsapalaran, bitbitin mo ang aral ng Earth Day, maging matatag sa gitna ng unos, at patuloy na magtanim ng pag-asa sa bawat hakbang. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Aquarius, para sa ika-negatibo, 22 ng Abril, 2025. Ngayong araw, habang ang buwan ay gumagabay sa iyong tanda, Aquarius, maaari mong maramdaman ang isang banayad na pagbabago sa iyong pananaw. Ang Earth Day ay nag-aanyaya sa atin upang magmuni-muni ukol sa ating koneksyon sa mundo at pinapalakas ang iyong mga hakbang upang yakapin ang mga hindi pangkaraniwang ideya. Habang tinatahak mo ang araw na ito, maglaan ng sandali upang pahalagahan ang hindi inaasahang aspeto ng buhay, dahil dito mo masisilayan ang iyong tunay na diwa at kagandahan. Ang mga pagkakataon ng kawalan ng katiyakan ay minsan nagiging simula ng mas malalim na mga ideya at mga bagong posibilidad. Isipin mo na ito ay hindi isang aberya, kundi isang pagkakataon upang matutunan ang higit pa tungkol sa iyong sarili at ang iyong lugar sa mundong ito. Minsan, ang hindi inaasahang mga kaganapan ay nagdadala ng mga bagong pananaw na magagamit mo sa mga susunod na araw. Kung ikaw ay handang magbukas ng iyong isipan at tanggapin ang mga hamon, makikita mong ang buhay ay puno ng mga pagkakataon na magdadala sa iyo sa mas magaan na landas. Ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay nagiging isang paalala ng iyong kakayahan na makahanap ng ganda at kahulugan sa bawat aspeto ng iyong paglalakbay. Habang ikaw ay magpapatuloy sa araw na ito, ang enerhiya ng buwan ay nagdudulot sa iyo ng mas malawak na pananaw na magbibigay daan sa iyo upang makapaglaan ng oras para sa pagmumuni-muni. Huwag mag-atubiling ibaling ang iyong mga mata mula sa mga personal mong alalahanin at tumuon sa mas mataas na layunin. Sa ganitong paraan, maaari mong makuha ang mga bagong ideya at pananaw na magpapalawak ng iyong abot-tanaw at magdadala sa iyo ng mas makulay na mga posibilidad. Huwag matakot mag-eksperimento at magsimula ng mga bagong proyekto na sa tingin mo ay hindi pangkaraniwan, sapagkat sa mga ganitong pagkakataon matutuklasan mo ang mas magagandang aspeto ng iyong buhay. Minsan, ang pagkakaroon ng mas malawak na pananaw ay nagbibigay daan sa mas magagandang ideya at resulta. Ang mga simpleng hakbang na tulad ng pag-iisip ng malayo ay nagiging kasangkapan sa pagpapalawak ng iyong kakayahan at inspirasyon sa iba. Habang patuloy mong inaalagaan ang iyong mga pangarap at mga layunin, tandaan na sa tuwing pinapalakas mo ang iyong sarili, pinapalakas mo rin ang iba. Ang iyong mga saloobin at opinyon ay may bigat na maaaring magdala ng pagbabago, hindi lamang sa iyong buhay, kundi sa buhay ng mga tao sa iyong paligid. Ang buwan na gumagabay sa iyong tanda ay nagpapaalala sa iyo na ang pagpapakita ng iyong pagpapahalaga ay maaaring magdulot ng kaligayahan at kasiyahan sa mga mahal mo sa buhay.
Maglaan ng oras upang iparating ang iyong nararamdaman sa kanila at makipag-ugnayan ng buo. Ang ganitong uri ng koneksyon ay magpapalalim ng iyong mga relasyon at magbibigay inspirasyon sa iyong mga mahal sa buhay upang magpatuloy sa kanilang mga sariling landas ng tagumpay at kagalakan. Huwag matakot magpakita ng iyong nararamdaman sapagkat sa pagpapahayag ng iyong emosyon, nagiging mas buo ang iyong mga relasyon. Ang pagpapakita ng malasakit at pag-aalaga sa mga tao sa iyong paligid ay makakatulong upang mapalalim ang inyong ugnayan at lumikha ng mas matibay na mga koneksyon. Sa ganitong mga pagkakataon, magaan ang pakiramdam at madali mong matutuklasan ang mga magagandang aspeto ng iyong pagkatao na nakatago sa mga simpleng hakbang. Hindi lahat ng pagbabago ay kailangang malaki at magarbo. Minsan, ang simpleng mga hakbang ay nagdadala ng pinakamalalim na epekto. Kaya't magpatuloy ka sa pagtahak ng landas na puno ng malasakit at pagmamahal, dahil ang bawat hakbang na iyong ginagawa ay may epekto sa mas malaking bahagi ng mundo. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang pagmumuni-munihan ang lahat ng nangyari. Pahalagahan mo ang mga maliliit na hakbang na iyong tinahak at ang mga pagkilos na nagdala sa iyo ng mas malalim na pangunawa sa iyong sarili. Sa bawat hakbang, natututo ka, at sa bawat hakbang, ikaw ay patuloy na lumalago. Huwag matakot sa mga bagong pagsubok at pagkakataon, sapagkat ang mga ito ay magdadala sa iyo sa isang mas makulay na bukas. Sa mga maswerteng elemento ng araw na ito, ang iyong maswerteng kulay ay ang berde, na kumakatawan sa kasaganaan, kalikasan, at buhay. Ang berde ay magbibigay sa iyo ng lakas at balanse upang harapin ang anumang pagsubok na darating sa iyong landas. Ang maswerteng numero mo ay 1, 4, at 7. Ang mga numerong ito ay magsisilbing gabay sa iyong mga desisyon at magdadala ng mga positibong pagbabago sa iyong buhay. Magdala ng mga bagay na may berdeng kulay o magsuot ng mga damit na may berde upang madama mo ang enerhiya ng kalikasan at ang iyong ugnayan sa mundo. Ang maswerteng gawain na maaari mong gawin ay ang maglaan ng oras upang maglakad-lakad sa kalikasan, magtanim ng halaman, o magsagawa ng aktibidad na nagpapalalim sa iyong koneksyon sa kalikasan. Ang mga ganitong hakbang ay magbibigay daan sa mas magaan na pakiramdam at kalinawan sa iyong isipan. Sa pagtatapos ng araw, magpasalamat sa lahat ng mga pagkakataon na nagbigay sa iyo ng pagkakataong mag-reflect at mag-isip. Habang patuloy mong hinaharap ang bawat araw, tandaan na ang bawat hakbang na iyong tinahak ay may dalang bagong oportunidad. Magpatuloy sa pagtahak ng landas ng pagmumuni-muni, pagpapahalaga sa mga bagay na maliliit, at pagpapakita ng pagmamahal sa iyong mga mahal sa buhay. Sa bawat hakbang, magpatawad ka sa iyong sarili at patuloy na yakapin ang mga bagong posibilidad na nagdadala ng mas magaan at mas masaya mong buhay. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Pisces para sa Abril 22, 2005. Sa pagsikat ng araw ngayong araw ng lupa, mararamdaman mo ang isang banayad na paghila sa iyong kalooban, isang mahinahong nudging upang magmuni-muni tungkol sa mundong nakapaligid sa iyo. Ang mga sandaling ito ay madalas na humahantong sa mas malalim na mga pagninilay ukol sa balanse ng kalikasan at ang iyong lugar dito. Ang iyong mga emosyon ay maaaring magbuhos at mag-alon ngayong araw, kaya't mahalagang maging mahinahon sa iyong sarili habang tinatahak mo ang agos ng iyong mga damdamin. Habang ikaw ay lumalapit sa mga sandaling puno ng intensyon at emosyon, huwag kalimutan na yakapin ang iyong likas na pagka-Pisces, ang pagiging sensitibo sa mga maliliit na detalye ng buhay, at ang malalim na koneksyon sa kalikasan. Ang iyong damdamin ay isang mahalagang bahagi ng iyong paglalakbay sa buhay, kaya't maglaan ng oras upang maramdaman ang bawat sandali at pag-isipan ang mga mahahalagang aral na iyong natutunan mula sa iyong mga nararamdaman. Minsan, ang ating mga emosyon ay nagsisilbing gabay sa mga desisyon at hakbang na ginagawa natin sa araw-araw. Habang ang ating mga celestial na gabay ay patuloy na dumadaan sa Aquarius, isang pagbabago patungo sa mga makatawid na ideal na makatao ay maaaring magpasik sa iyong espiritu. Maaaring makakita ka ng inspirasyon sa mga adhikain na tumutugma sa iyong pakiramdam ng komunidad at malasakit. Huwag matakot tumuklas ng mga bagong pagkakataon upang maglingkod sa ibang tao, dahil sa ganitong mga pagkakataon ay makikita mo ang mas malalim na kahulugan ng iyong layunin. Ipinapakita ng iyong likas na ugali ng empatya at malasakit ang iyong kakayahang magbigay ng makatawid na suporta sa mga nangangailangan.
Sa makatuwid, ang araw na ito ay isang magandang pagkakataon upang ibuhos ang iyong lakas sa mga proyekto o mga sanhi na may kinalaman sa pagbibigay ng kabutihan sa iyong kapwa. Minsan, ang pagtulong sa iba ay magdadala sa atin ng hindi inaasahang kaligayahan at kasiyahan, at ang iyong puso ay magiging mas magaan sa pagtanggap ng magagandang bagay mula sa mundo at sa mga tao sa iyong paligid. Ipagpatuloy ang pagtingin sa mga bagay na may kabutihan at malasakit. Ngayong araw, mas mahusay na maglaan ka ng oras upang pag-isipan ang mga maliliit na bagay na madalas ay hindi napapansin ngunit may malalim na kahulugan. Ang mga simpleng bagay, tulad ng isang mahinahong simoy ng hangin, isang tahimik na pagsikat ng araw, o ang init ng mga ngiti ng mga taong malapit sa iyo, ay may kakayahang magbigay ng pagpapalakas ng espiritu at kaligayahan sa iyong araw. Sa mga simpleng sandali ng kasiyahan, maaari mong matutunan kung paano magpasalamat at makita ang kagandahan sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Habang ang mundo ay patuloy na umiikot at ang mga tao sa paligid mo ay abala, magsimula sa pagnanasa na maglaan ng oras upang tanggapin ang mga simpleng regalo ng kalikasan at ng buhay. Sa pagtanggap ng mga simpleng bagay na may kasamang pagpapahalaga, makakakita ka ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Habang ikaw ay naglalakbay sa araw na ito, maging maingat sa kung paano nakakaapekto ang iyong mga damdamin sa iyong mga saloobin at aksyon. Mahalaga na mapansin mo ang pag-akyat at pagbaba ng iyong emosyon upang mas mapili mo ang tamang landas para sa iyong sarili. Kapag ikaw ay puno ng kalungkutan o kawalan ng pag-asa, tandaan na ang bawat pakiramdam ay may dahilan at may layunin. Ang iyong mga damdamin ay hindi laging permanente, kaya't magtiwala na ang bawat alon ng emosyon ay lilipas din. Ang pagiging handa na magbukas ng iyong sarili sa positibong pananaw ay isang mahalagang hakbang patungo sa personal na pag-unlad. Kung ikaw ay dumaan sa isang masalimuot na sitwasyon, hayaan mong ang iyong likas na gabay, ang iyong intuisyon, ay magbigay linaw sa iyong mga susunod na hakbang. Huwag kalimutan na magtiwala sa iyong sarili at maglaan ng oras upang mag-reflect at makinig sa iyong puso. Ang mga sagot na iyong hinahanap ay madalas nang naroroon, at ang pagninilay na ito ay magdadala sa iyo ng mga kasagutan na may magaan at positibong enerhiya. Magtiwala na ang mga gabay ng iyong intuisyon ay magdadala sa iyo sa tamang direksyon sa buhay. Ngayong araw, itaguyod ang iyong likas na katangian ng pagiging mahabagin at magpatuloy sa pagtulong sa mga nangangailangan. Ang iyong malasakit sa iba ay hindi lamang makikinabang sa mga taong matutulungan mo, kundi pati na rin sa iyong sarili. Sa pag-unawa sa kanilang mga pangangailangan, makakahanap ka ng mas malalim na kahulugan at kagalakan sa mga simpleng bagay. Patuloy na magbigay at magbahagi ng iyong lakas at pagmamahal, at makikita mo na mas maraming magagandang pagkakataon ang dumarating sa iyong buhay. Ipagpatuloy ang pagtulong sa iba, hindi lamang dahil kailangan nila ito, kundi dahil makikinabang ka rin mula dito. Ang pag-aalaga sa kapwa ay nagdadala ng mas malaking kagalakan at nagsusustento ng pagmamahal na magbabalik sa iyo ng mga positibong bagay. Ang mga kulay na magdadala ng lakas at positibong enerhiya sa iyo ngayong araw ay ang berde at puti. Ang berde ay isang kulay ng balanse, buhay at pag-asa. Habang ang puti naman ay nag-ugnay sa iyo sa kalinawan ng iyong layunin at pagninilay. Ang mga kulay na ito ay magiging gabay sa iyong araw, magdadala ng kapayapaan, at magbubukas ng mas maraming pinto ng pagkakataon sa iyong buhay. Ang maswerteng numero para sa iyo ay 3 at 8. Ang numerong 3 ay simbolo ng pagtutulungan at harmonya, habang ang 8 ay nagdudulot ng swerte at tagumpay. Samantala, ang maswerteng gawain na makakatulong sa iyong kalooban ay ang maglaan ng oras upang magmeditasyon o magdasal upang mapalakas ang iyong panloob na lakas at magbigay ng gabay para sa mga susunod na hakbang sa iyong buhay. Sa pagtatapos ng araw, huwag kalimutan na ang bawat hakbang na iyong tinatahak ay may halaga. Magtiwala sa iyong kakayahan at patuloy na magtiwala sa iyong intuisyon. Ang iyong landas ay puno ng mga oportunidad at mga aral na magdadala sa iyo ng mas malalim na koneksyon sa iyong sarili at sa iyong kapwa. Huwag matakot tumanggap ng mga pagbabago at patuloy na magbukas sa mga posibilidad na maaaring magdulot ng mas magaan na pakiramdam at mas maganda pang mga karanasan. Tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay,
at siksik, liglig, at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag-a-upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel readings, reflections, at daily rosary reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.